1 AM production. Tanim Kalikasan presents Papansin mo bang madalas ng pagbabago? Marami ng bayan at buhay ang sinalanta. Nakakalbong bundok, gumuguhong lupa, di na mapigilan ang pag-agos ng luha. Kaya magtanim-ibig, tayo nang magtanim. Tanim-ibig, mga puno'y ibalik natin. Tanim-ibig, magkaisa kahit inang kalikasan. Tanim-ibig, tuwing-tiyan ang ating kinabukasan. Kaya't kumilos na, imulat ang iyong mga mata. Mga hayop at halaman sa ating din umaasa. Lahat nakasalalay sa ating mga kamay. Pag-ibig, hibat, hala ang magiging gabay. Tanim-ibig, tayo nang magtanim. Tanim-ibig, mga puno'y ibalik natin. Tanim-ibig, magkaisa kahit inang kalikasan. Tanim-ibig, tuwing-tiyan ang ating kinabukasan. Pagtanim ay hindi biro ang mga puno, hindi biro ang mga sapunan, ipagsasawalang tibok. Tayong mga tao, tayo ang pag-asa. Kumilos tayong lahat at magsama-sama. Huwag hayaang mawala ang kaloob ni Bathala. Ang lutiang kinabukasan, huwag hayaang masira. Ito na ang ating handog sa susunod na henerasyon. Ito ang tanging solusyon. Ito na ang pagkakataon. Ngayon na ang panahon. Tanim-ibig, tayo nang magtanim. Tanim-ibig, mga puno'y ibalik natin. Tanim-ibig, magkaisa kahit inang kalikasan. Tanim-ibig, tuwing-tiyan ang ating kinabukasan. Silbi nyo, katulad ng mga bubuyog, ng mga paru-paro, malaki ang silbi nito sa kalikasan. Alam nyo kung paano? Simple-simple. Yun pong mga bubuyog at paru-paro, habang hinihitit nila yung mga nektar, hindi nila napapansin kumakapit sa kanilang mga balahibo, sa kanilang katawan. Yung mga pollen, na kung saan kailangang magpalipat-lipat ito sa iba't ibang mga bulaklak ng mga puno
upang dumami ang bunga, no? Dumami ang bulaklak at bunga na kung saan nagsisilbi ngayong maganda at mayabong at humahalimuyak ang bulaklak ng kagubatan. Ibig sabihin po, sa panahong yon ay paparami ng paparami ang pag-asa. At ang gumagawa nito ay walang iba kundi ang mga bubuyog at iba pang mga insekto na nakatutulong sa mga halaman. Ang mga ibon, simple-simple rin po lang, napakaganda ng papel ng mga ibon. Habang kumakain sila ng mga buto, ng mga prutas, iniipot nila ito. At hindi nila napapansin, ang tawag na po ron, seeds dispersal. Nagdi-disperse na sila, nagtatanim na sila ng mga buto para yumabong na naman ang panibagong gubat. Ganon din naman, nagsisilbi niyang kanlungan naman siyempre ang mga punong ito para magkaroon siya ng masagana, pagkukuha ng pagkain, masayang pamilya, at doon magtataguan ang kanyang mga anak sa mga magaganda at kaya-ayang mga sanga ng mga puno. Napakaganda ng papel, ng ugnayan ng pong mga insekto, ng mga ibon at ng puno. Pero ikaw, tayo, ano ba ang silbi natin? Di ba? Malaki ang silbi natin para sa kalikasan. Kaya kailangan natin itong tingnan. Kailangan nating pagmasdan, hindi lamang para panuorin, kundi dapat may gawin. Muli po, makakasama natin ngayong Sabado. Wala pong iba kundi si Kalicaster Gadi Gayetano sa kanya pong report tungkol naman sa ano na ang nangyayari dun po sa mga tinanim na kakao at kape sa Barangay Pinagdanglayan, Dolores, Quezon. At siyempre po, lagi niyang kasama, wala nang iba. Kundi po si Rex Punsalan, ang atin pong proud from Dinggala, upang kanya namang usisain kung ano nga ba ang nangyayari sa coffee processing plant sa bayan na ito ng Dolores sa Pinagdanglayan. At makakasama po natin ito ating pinakahihintay, si Atty. Sheila De Leon ng Tanggol, Kalikasan sa atin pong puntahan sa Kamali. At siyempre po, ito na ang ating pinakahihintay. Dito po ay makikilala at malalaman natin kung ano nga ba ang istorya ng mga higante. Kung saan, ano ang kinalaman nito sa kalikasan. Meron nga ba? Siyempre, patutunayan ito ni Kuya Bibot at ng kanyang mga abubot. Gising na! Tanim TV na! Manao Kalicaster, Gadi Gayetano. Ibig sabihin po dito ay excelsa at robusta lang. Robusta. Pero yung sa ngayon, yung ang BA, nagpalabas ng pananim na Liberica. Buti po. Pero po yung continue ni Secretary Alcala, programa din yun. Sila po naman kahit yung marami nagpapatabad ng program, yung isa naman yung ahensya na patuong natin. At ngayon na. Ito yung parang taniman ni Joey Makalintal. Ito ang hindi na medyo naapektuhan ng bagyong Yolanda. Tapos medyo kaya nag-hapay yun. Kahit yung lagi yung laklak natin, kahit na wag straight. Dami namatay. Dahil sa na-pilot kasi. Sa Barangay Pinagdanglayan po, dito po sa Dolores, Quezon, simula po nag-deliver tayo ng mga pananim noong nakaraang taon.
meron na po tayo nakikita na sinyalis na nag-umpisa na mamunga yung mga kape na ating binigay. Ito din po yung mga kakao. At sa kasalukuyan po, nasabi natin na positibo naman yung naging bunga ng pagdadala natin ng pananim. Ako nga po'y nangangarap na isang araw ay magising uli kami na ang lahat ng kalsada ay ang kalahati ay binilad na kape. Nga po. Gawa dati po parang 1980s pa nung utay-utay na nawala ang kape. Yung binukbok na hindi naman natukuyan yung gamot sa bukbok na iyon. Ang ginawa ng mga nagtatayo na kape ay pinutulas pinalitan ng rambutan. Ay ngayon po ay nakikita nila uli ang magandang kikitain sa kape. Kagaya po nung ipinatanim nyo ngayon, may nababalitaan ko may mga namumulaklak na. Meron po, may namumunga na po. Yung po naman mga technology noon, eh, siguro nga po, kailangan pa natin palalimin yung technology. Kan ba yung binanggit yung binukbok? Yung po isa lang solusyon doon, pinuputol at binabaon sa lupa. Yun lang po yun, para hindi siya kumalat. At yun nga po, binanggit namin si kanina, yung regular po yung show tuwing Sabado at tuwing Sabado, 5 to 6, para ipakita dun sa community ng Calabarzon area may ganitong programa. Dito po sa iba. Bibigyan na rin po natin yung ating mga farm implements, kagaya ng mga haras, organic fertilizer, at sila po ay sa susunod na taon, atin po silang bibigyan na rin uli ng mga pananim para mas maparami pa natin ang ating hinihingi at tinatarget na coffee and cacao production dito sa Dolores, Quezon. Ito po si Gadi Gaetano, Kalicaster Tanim TV. Rock from Dingala. Pero ito yung gawa niyo talaga. So, yung pong mga ano niyo dito, yung bunga ng kape, dito lang nanggagaling. Pero dito sa pinagdandayan ng ano na. Oo, yan. Hindi na pa kayo bebenta sa labas, pero dito lang sa, kayo lang ang nagka-process ng mga kape. Ay, hindi pa kami nakakapagbenta sa labas eh. Dito pa lang. Ibig sabihin, lahat ng mga produkto po ng kape sa pinagdandayan, kayo na yung nag-uros, na dito yung binibenta. Hindi po lahat. Kunti-kunti lang po yung aming na bibili doon. Tapos kami na nga po ang nagaganyan. Okay. Kayo na po mismo nag-repack, ma'am. Doon sa aming farmer, sa aming... Saan po yung tindahan nyo ng ano? Yung parang yung roasting mo? Kasi sa pinagdandayan, doon may meetingan po kami doon sa... Doon, tapat ng kuwan. Dapat po ng crossing. Pwede sa ano? Sa dulo. Dito. Ito ay dito pinoprocess. Tingnan natin kung saan nila ginagawa at kung paano ginagawa. Danglayan daw po isang barangay dito sa sa Dolores. Barangay Danglayan. So titingnan natin kung paano nila pinaprocess itong kaping ito. Papunta na tayo sa Pinagdanlayan. Ito yung unang tulay sa Pinagdanlayan, pero mas gugustuhin natin bumaba dito dahil magandang ilog dito, malinaw.
sa likod ko, mapapansin nyo ang Kalbaryo. Yung parang may krus dito sa banda dito. Yan. Kalbaryo yan, Kalbaryo. Dito naman sa kabilang side, Santa Lucia. Dito, sa kabila. Yan. Nakikita nyo ba yung bundok na yan ng parang natatakloban yung ibabaw ng ulap? Ang tawag niya ay San Cristobal. Ganda, no? Lamig dyan. Dito naman sa kabila, ang bundok Masalakot. At pag humarap naman kayo dito sa kabilang to, Buho. Yan, sipin nyo, may karsada na, oh. Daling puntahan, no? Masalakot. Buho. Lamig din dyan. At yan, tatakloban ng ulap na yan. Yan ang bundok Banahaw. Dito sa Dolores, yan ang isa sa mga magagandang bundok dito pinupuntahan ng marami. Mamanata. Ano ba? Naghahanap ng anting-anting. Papalakas daw ng anting-anting. Yan ang isa sa magandang bundok dito sa amin. At kung gusto niyo naman magpainit, doon sa baba, syudad, San Pablo naman yon, San Pablo, layo, nandun, mainit doon. Pero dito sobrang lamig, kahit tanghali, pwede ka magkape. Kaya punta muna tayo dito sa gawaan nila ng kape para malaman natin kung paano ginagawa ang powder na kape. Tara! Mula po sa pagpili nila ng mga hinog na bunga, yung mga pula. Pero wala tayong makita ngayon dito sa punong ito, ay kanilang kinukuha at binibilad. At pagkatapos yatang maibilad, tatanungin natin sa loob kung paano nila pinoproseso ang tamang pagpapowder ng nasabing kape. Ito, pwede na siguro to. Ito ang mga tuyong kape na pwede nating tanggalan ng balat doon sa kanilang machine. Natusan nila ako para ipasok to sa loob para masubukan natin yung kanilang machine. Ito ang aking paggagala. Saan ba may silbing paggagala na tinitingnan natin kung paano ginagawa itong powder na kape. Tara! Ang makinaryang ito ang nagtatanggal ng balat ng pinatuyong kape. At dito naman sa butas na ito, lumalabas ang mga balat. At sa kabila naman, lumalabas ang mga butong wala ng balat. At ito naman yung makina na nagluluto ng kape. So, kailangan pipilian pa siya mabuti. Kasi, para maiwasan din na magkaroon ng iba pang objects dun sa kape. Kasi merong bato, sanga, tsaka ano pa. So, kailangan niya tinatanggal. So, pag napilian na siya, kailangan yung green beans, ganito. Dapat wala na siyang mga iba pang duming nakasama. Kasi may balat pa hindi po pwedeng isama sa pagsasangag kasi mapait siya pagka naluto. Ayun. So, kada salong namin ng kape, dito sa roasting machine, 1,250 dapat. 1,250 ka. Yan. 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 Pinaka-maximum na para mag-roast 1,250 or 1 1/4 na kilo ng kape. Password ko na siya. Bawat naka-bluetooth din siya. So may set point kami na inalagay para magluto ng kape. So sa klase nito, ito ay Excelsa. So babaguhin natin ang set point. Set point namin dyan is 2TP. Yan. Tapos saka na namin ihulog yung kape.
isipin mong wala pang 15 minutes ay luto na ang buto ng kape. Pero yung kagaya niya, yan ay ate. Ay baka naman maabot namin sa dito. Ayan, luto na ang kape. Ang bango-bango pa ng aroma. Babalik ko na yung kupakita rin. Kaya? Balik mo muna. Sarap pa naman. At gigilingin naman natin ngayon ng kape. Pero yung iba, hindi na ginigiling para daw hindi mawala ang aroma. Saka na lang nila ginigiling pag lulutuin na nila. Ano po yun? Yun. Kuya, bakit ako tumakas? Mabango pag nagiling na ang kape. Totoo ba? Siguro dito. Ay, wala ka sa akin. Parang ba? Kasi tatandaan na lang. Kasi tingin lang yung blend. Puro siyang ito. Si Ma'am Evelyn, si Paulo. So, pagka mayroong gusto mong padihan, magparo. Pansarili. Yung Ano pansarili yun? Per kilo? Per kilo? Opo. I-charge po namin sila per salang ng roasting. Para kami ng service fee. Tapos kung dito rin napapag-grind, 10 pesos per kilo. Mura na din. Tapos pag magpapapoil sila, usually, yung
charge namin 10 pesos, 5 pesos. Mura hindi, Depende po sa laki ng papafoil niya. Kasi ano po eh, mas ano nila talaga yung ganitong naka-foil kasi mas malinis nga naman tignan, tsaka hindi sisingaw agad na ano, yung amoy ng kape. Wala ang aroma. Pag nawala agad. Yung iba kasi sa supot lang. So, mas prefer nila na naka-foil. Yun po. So sa isang salang ngayon, ay ilang top ang lumabas? Hindi naman namin na. Hindi naman po eh. Kasi actually po, we have different blend po kasi. Meron po blend plain Excel sa amin. May plain Excel sa o plain Robusta. So walang kumbaga hindi pinaghalo ng variety. Gusto ko, Robusta lang. Robusta and Excel sa po. Ito po kasi, Excel sa lang siya alone. Eh kung halimbawa yung Robusta lang, pwede rin. Pag Robusta pwede rin po. Yung nasa bayan po, Robusta blend, may konti po siyang halo Excel. Parang, ba sabi niyo, kasi para magbalanse po yung lasa at amoy. natikman niyo. Okay. Bibili na natin yon para kahit paano magkapuyatan man tayo sa lakad natin. Hindi tayo magugutom at hindi tayo makakatulog at aantok. Bili na natin. Pabango. Magkano? 70 pesos. 70 pesos sa ilang kilo po ito? 1/4 lang po. 1/4 lang, pero 70 pesos, sobrang bango. Siguro sobrang sarap. Wala lang po kayong... At dito po nagtatapos ang ating kapihan sa susunod na Sabado, Santa Lucia naman. Halina't makinig sa Huntahan sa Kamalig. Muli po, magandang umaga sa Huntahan sa Kamalig. Nandito na naman po tayo muli para gisingin kayo ng isang mga napakasarap na umagang pag-uusap. Gising na po tayo dyan at tayo makinig at manood sa Huntahan sa Kamalig. At syempre po, hindi kompleto ang Huntahan sa Kamalig kung hindi po natin makakasama ang may-ari ng kamalig na ito na si Kuya Bibot. Ano po? Kumusta Kuya Bibot? At syempre pa po, lalong hindi tayo kompleto kung walang tayong makakasamang taga-Tayabas. Ano po? Sa Tayabas po kasi ang kamalig na ito eh. Si Kuya Gadi Gaetano, ano po? Walang Ang umaga ating po. makasama. Sa mga manood natin, Ayun po. manood sa Okay, maraming salamat Kuya Gadi. At syempre po, at tayo'y nagagalak at tayo'y masayang-masaya, ano, at kahit po magtatapos ang taon, eh tayo ay makakasama natin, ano, ang ating pong, bagamat ito'y babae, ito po'y magiting na abogada. Ano po, siya po'y abogada ng magsasaka, abogada ng mga mangisda, abogada ng kalikasan. Siya po ay talagang sa halip na nagtrabaho sa mga private or corporate entity para kumita ng pera, ay nagtrabaho para sa kalikasan. At sa Tanggol Kalikasan po siya naging abogada. Wala pong iba, ano po, si Attorney Sheila De Leon. Magandang umaga po, Attorney Sheila. Magandang umaga Kuya Jay, sa atin pong lahat ng nakikinig umaga, nanonood sa kanilang mga telebisyon. Magandang umaga po. Okay. Ngayon po, bago pa po tayo magsimula, alam nyo eh, talagang itong umagang ito, mukhang may maraming katanungan si Kuya Gadi. Kanina pa siya, napapasig, paikot-ikot, nag-i-emote dun sa, sa labas ng ating kamalig. Kuya Gadi, baka may mga ilan ka nang gustong itanong. Salamat Kuya Jay. Sheila. Kay Kuya Bibot, sa may-ari na kamalig, kay Atty. Sheila, at salamat po at ulitin na kami ngayong umaga ito. Siguro po maganda po muna siguro na bago tayo pumala sa ating talakayan, maaari po bang ipahayag namin sa ating mga panood? Ano po ba yung Tanggol Kalikasan? Opo, ang Tanggol Kalikasan po ay more than 25 years na po nagsisilbi, nagbibigay ng serbisyo legal tungkol po sa kalikasan. Nung una, Kuya Jay, kayo ang kaunahan dito, ito po ay nagsilbing legal arm ng Hariwan Foundation hanggang sa nagsarili, naging isa pong public interest environmental law office. Ito po ay isang law office patungkol po sa pag nag-handle po tayo ng kaso para sa ipagtanggol po yung ang ating kalikasan, kung mga violation na ginagawa sa dagat,
sa mga gubat. At bukod po dun sa pag-handle natin ng mga cases yung po tinatawag namin ng direct legal assistance, ay nagpo-provide din po ang Tanggol Kalikasan ng mga capacity building. Dun po sa mga ahensya ng gobyerno na binigyan ng mandato ng batas na magpatupad ng batas pangkalikasan, kagaya po ng DNR, ng BIFAR pagdating po sa mga coastal areas, ganun din po ng ating mga kasama sa PNP, at lahat po ng mga voluntaryo, mga community law enforcers na dineputize ng batas at ng mga local government unit para po maging katulong ng ating gobyerno sa pagpapatupad ng batas pangkalikasan. Yung po ating mga bantay gubat, bantay dagat, yung po mga bantay baybay. Yan, binibigyan po natin sila ng kapasidad para naman maging maliliksi, tama ang prosesong ginagawa pagdating po sa pangulo ng ating mga... Medyo matagalan po pala, ano po, Tanggol Kalikasan, ano po? Paano ka po naman nakapapasok sa Tanggol Kalikasan? Oo, ano po yung... From volunteer siya sa Tanggol Kalikasan. Hindi pa siya nun lawyer. Pero maganda siya yung magkwento eh. Parang 2004 po, ito po yung ika-apat na taon po sa law school. Dahil konti na lang po ang ating na-enroll na subject, ay naisip ko po na bumalik ulit sa yung mga organisasyon na may mga social involvement. At nakita ko po noon, syempre, yung namang college ay tayo magkakasama, parang naisip ko na kung ako'y magiging isang ganap na abogado, saan ba talaga ako pupunta? Kaya pansamantala nung 4th year na malawang schedule, nag-volunteer po ako sa Tanggol Kalikasan, nag-apply ako. At nung nakapasa naman ako sa interview ng Attorney Access na matindihang interview, ay doon na po tayo napapunta sa Tanggol Kalikasan. Ang unang-unang issue pa natin noon, kung natatandaan ninyo, nung binalak ng NMDA na gawing basura ang Lucena City, ang Chao at ang buong Quezon. At yun ang nagpamulat sa akin na yung kung dito ang punta ko sa maging isang environmental lawyer ay mas maganda, mas malawak ang ating magtutulong bago pati at ito po napapanahon na issue na dapat natin tutukan. Kaya since 2004 na ako po ay 4th year hanggang sa ako po ay naging isang nakapasa sa bar exam hanggang sa kasalukuyan ay yun, nasa Tanggol Kalikasan. Sabay yung pagpapasara ng Banahaw, 2004. Oo, 2004 and 2005 na tapos yung Task Force Matatag. Yan. Yung balita ko, talagang tinatatakutan ka dyan ng mga illegal fishers, ano? Oo, yun. Tayo si Attorney Sheila, maalam ka bang lumangoy? Hindi nga, yun. Pero paano ka nakalusot sa interview ni Attorney Asis? Sabi niya, laging tanong nun, maalam ka bang lumangoy? Oo, lakas ng loob dahil meron naman, kahit wala ng Kuya Bimot na yung light basta sinusuot, marami namang mga bantay dagat, hindi tayo papabayaan yan. Pag halimbawa, nagkamera ng aberya sa dagat. 24 hours, mga na tayong lumalaot sa dagat. At saka syempre yung ating Sierra Madre naman, yung Land Baykuran, kung saan binigyan natin naman ng parang tinulungan din natin. Habol tayo ng dyan, ng taga. Oo, nanghabol naman tayo ng mga illegal loggers naman doon. So nung pumasok po lang sa Tanggol, talagang napakarami yung pinaharap na problema, yung ginagito niya, basura, so ano yung problema sa Sierra Madre. Ano po ba yung scope ng Tanggol? Ito ba hanggang saan, ano po ba yung saklaw na kanyang gawain? Ito ba yung Quezon lang? Ano bang payag natin sa ano doon? Actually ay ang ating Tanggol Kalikasan ay national ang scope. So buong Pilipinas, ang main office natin ay nasa Quezon City. Tapos itong area office natin ito nasa Lucena na ang ating coverage sa mga southern region. Hanggang sa Bicol region, yung ating dati meron tayo yung opisina sa Legazpi, pero ang ating concentration ngayon, yung ating program ay ang project site natin na rin yung Bugi Lake. So hindi lang po sa Quezon, akala kasi ng iba, pag sinabing Tanggol, Quezon lang yung tutok. Nagkataon lang kasi ng mga taga-Quezon. Oo, mga taga-Quezon yung mga maraming nagtatrabaho sa Tanggol Kalikasan. Pero hanggang Batangas tayo, yung Taal Lake, yung Banahaw, yung protected area naman, ganoon din sa Bugi Lake. Ano sa buong Pilipinas po pala yung scope ng... Hanggang Tawi-Tawi yan. Hanggang Tawi-Tawi. Basilan, kaya napuntahan na rin yung mga lugar ng mga sa Mindanao, Basilan, sa pagbibigay ng mga training. Ay, siguro po meron po isang din kumbaga katanungan din yung mga kasama natin na siguro naman yung mga taga 3rd District ng Quezon, alam din na nagkikimandidato. Yung saloobin ko sa nangyari. Pero kung bang talagang sa aming yun talaga yung gusto mong itanong, Kuya Gani. Refleksyon. Ano nangyari na pagkatapos ng nangyari? Oo, ito ang kaunahan sa kamalig pa tayo unang nagkakwentuhan kung ano ang nangyari simula po ng election. So,
yun na, alam ng lahat na tayo ay hindi hindi tayo naging mapalad, pinalad na manalo, pero syempre, nalulumo, pero ang mas binigyan natin ng konsentrasyon at ng focus ay yung hamon na nakuha natin dun sa panahon ng election, sa campaign period, kung saan nakita natin yung Bundok Peninsula na talagang ang hamon sa politiko, hindi lamang sa politiko, sa lahat ng grupo na tumutulong doon na paano natin matutulungang maiangat ang pamumuhay ng taga-Bundok Peninsula sa kabila ng napakayaman ng area nito na potential sa agriculture, na magbibili ng hanap buhay. Yun ang naging challenge sa atin. Kahit nung pag-ikot ko doon sa buong Bundok Peninsula, nakita natin na malaki ang potential ng lugar na ito. Pero yun nga, maraming mga kakulangan na dapat yun ang duduhan ng gobyerno. Talagang nung nakaraang eleksyon, parang hindi ka naman napagod, Dr. Nishita. Parang baliwala lang. Parang madaling naka-recover ang aking katawan. Ayun. Ano yung mga highlight ba? Yung parang yung hindi mo malilimutan. Oo, ang Bundok Peninsula, mahirap abutin lahat. Limitado ang panahon mo ng panahon ng election. Pero nakita natin halimbawa sa mga parte ng halos lahat ng barangay may potential sa pag-unlad ay hindi naabot ng sasakyan. Yung San Francisco Peso, yung barangay doon na kung saan ang mga tao ay ang kanilang transaksyon, yung bumibili sila ng mga pusit at sa yung mga parte pa ng Bicol Region, besides hindi nila dinadala. So ibig sabihin, pagdating sa transportasyon, meron na tayong problema at yung mga magsasaka natin, at saka yung mga mangingisda, kahit meron silang mga produkto, ang una-unang problema mo, talo ka agad sa transportation. Pangalawa, syempre yung kakulangan sa teknolohiya. Maraming mga masisipag, maraming gustong magtrabaho, pero dahil ang nakikita natin ay yun at yun na lamang na itinatanim, kagaya ng niyog, kumbaga, pagkatapos nung pag-harvest mo ng niyog, anong kasunod na pwede naman palang may mga programa sa agroforestry na pwede natin i-introduce. At syempre yung mga suportang servisyo, kung paano talaga mabibigyan mo ng tutok yung mga magsasaka at mga isda, na tumaas ang kanilang mga, yung value ng kanilang mga produktong nakukuha. Ibig sabihin talaga, yung mismong Bundok Peninsula ay hindi dapat mawala ng pag-asa. Oo, hindi. At sa ganong sitwasyon, kumbaga man, nasa kanila mismo yung susi ng kanilang pag-unlad. Pero bakit sa tagal-tagal ng panahon na kumbaga man, maraming nangangako dyan ng kaunlaran Pero sa palagay mo, bakit kaya hindi nila nagagawang paunlarin mismo yung Bundok Peninsula? Dahil siguro yung mga politiko may iba't ibang prioridad. So depende kasi yan sa prioridad ng namumuno. Kung ang prioridad ng namumuno ay hindi sa agrikultura o pagpapahaba ng kanilang termino at iniisip nilang kung gusto mo humaba, kailangan mo talagang maging isang traditional politician, hindi mo na siguro iisipin yung programa na development. Kaya, yun. Una, yung prioridad ng mga namumuno kung anong programa kanilang gusto dalhin doon. Pangalawa, syempre, yung pag hindi ka muna naging priority yun, hindi mo na rin priority ang daan, hindi mo na rin priority ang mga pagbibigay ng mga pondo. Tapos, yung mga tao din naman, dahil wala din silang, kumbaga, walang nakikitang suporta, bagamat gusto nila, ay yun, ang nangyayari, nagsasama-sama at kumbaga, yun, naaantala yung pag-unlad, yung pagsulong. Ibig sabihin talagang medyo depende sa prioridad yan. At kahit kuya dyan, na-influensya ng mga kabataan, ng ating mga estudyante, pag kukuha ka ng kurso, ang gusto mo yung kung ano ang seaman, bagamat malaki din ang itutulong sa atin. Kaya lang nalilimutan natin, ano ba yung kayamanan na meron tayo, para hindi naman tayo umalis sa lugar na meron din namang develop doon. So actually, marami akong nakikilala mga taga-Bundok Peninsula na maunlad yung buhay nila. Dito na sa Lucena, sa Manila, sa ibang mga lugar. At napakarami yan. Ang problema nga natin, paano ngayon yan, di ba? Ano yung pananaw mo? Halimbawa, katulad yan, hindi ka nanalo, di ba? Tapos merong nanalo. Paano ngayon yan? Lalo na sa usapin ng PDAP. Di ba yung ngayon? Paano na ngayon yan? Iniisip ngayon ng tao, dami rin palang nakukuha sa PDAP niya sa Bundok Peninsula, hindi sila umuunlad. Paano kaya yan? Ano pananaw mo doon? Yun na nga, unang-una yung PDAP talaga na milyon-milyon. Siguro
sa tagal ng panahon, baka bigyan ito kung na-accumulate na. At saan napunta nga ang mga ito? Anong pinaglagakan ng programa? Kahit naman isa-isahin natin health, yun, problema pa rin. Kung mapapansin mo lahat halos ng mga taga-Bundok Peninsula, siguro pareho din ang senaryo sa ibang mga lugar sa Quezon Province. Hirap talaga sila. Kailangan lang medical assistance, walang yung ating district hospital ang kulang sa equipment, lahat. So, dapat sana doon. Wala pa nga nurse man lang Yan, o kung may nurse man, hindi ganun kadami at saka hindi ang equipment ay kulang. Kung dadalhin mo sila sa mga munisipal, yung may mga pagamutan din doon, hindi din makikita agad kahit yung mga basic lamang. So, titingnan natin sa health. Napunta ba ang PDAP's health? Yan. Titingnan natin. Ang mga taga-Bundok Peninsula. Siguro sasagot dyan yung mga taga-Bundok Peninsula. Pagdating naman sa kalsada, nakikita naman natin din yan. Naging isang problema din talaga yan. Kung dito sa mga barangay na malapit sa mga yung saksakahan at saka dun sa pangisdaan. Dun sa konting mga wala nang madaanan, puro kabayo na lang dumadaan, hindi abot ng jeep. Nilalakad nila yan. Lalo na kung malakas ang alon, pag buntis ka o kaya sinaksak, may nasaksak, merong mataas ang lagnat, di wala na rin silang choice kundi yung daan. Hindi pumunta sa tingnan din natin napunta din ba ang PDAP sa infra? Meron din bang mga infra yung daan o kaya mga infra na tutulong halimbawa dun sa mga, dahil sa Bundok Peninsula marami nang magmamais. Meron pala mga technology na Kuya Jay para dun sa yung hindi mo na siya lulugasin. Sa amin, ang term ay lugas. Nilulugas na manual ng mga magsasakayan. Pero meron na palang teknolohiya na sinusuot mo lang, paglabas, busoy na. Meron tayo yan. Meron palang mga ganyan na yan. Pero yun, titingnan mo, naging urong din yung ating mga magsasaka pagdating sa mga technology na gano'n. Tapos yung mga itatanim na tamang pagkatanim. Yun. Ang PDAP ba ay napunta rin sa ganung programa. So, masasagot ng ating mga kababayan siguro doon dahil mahirap naman din ako magsalita. Mas maganda magsalita yung taga-atin. Pagdating naman sa education, ganun din. Ilan na ba ang naging scholar? Siguro madami na rin yung mga yun, nagabayan din ba ng tama? Yun. Yung mga ganun na sana, yung milyon-milyong PDAP ay saan din ba napunta? Patagal ng panahon. Yung mga nakakalungkot na sitwasyon, Siguro nga, Kuya Jay, kung inihati-hati na lang sa mga tao, di baka lahat ng tao naging kahit tigo-konting kapital sa kanilang negosyo. Tama ka dyan. Pero ang nagiging problema ngayon sa PDAP, ay kung sino yung naghahabol, kung sino yung lumalaban, meron dyan mga nasasagasaan at napapagbintangan. Habang yung mga nananahimik naman, na siyang talaga namang kumita ng malaki, pero siyang mga parang mga alam mo na. At ang alam ng mga tao, nabigyan sila ng tulong dahil madaling lapitan. Yes. Yung pag humingi ka, bibigay na kagad sa iyo. Pero ang hindi mo alam, mas talo yung Pilipino doon. Dahil hindi pala long term yung binigay sa amin. Ang binigay lang pala sa amin para hindi kami maka-make at okay na sa amin. Pero ang kailangan talaga natin, yung support ng servisyo ng gobyerno. Para paano tayo matutulungan. Kung matagalong support po yun. Matagalong support. Ibig sabihin, parang doon sa napag-usapan natin, parang naisip ko lang, Gadi, kaya pala lumalaban din yung ibang mga congressman na yan, Yung ibang, dahil napakalaki pala ng kikitain sa PDAP pa lang, Oo, PDAP. Mabuti nga nawala na rin yan. Alam mo, nasa sa mga kongresista. Dahil kung pupunta ka sa kongreso, ang kailangan talaga ng kongreso ay isang kongresista na nagsusulong ng batas. Anong magagandang batas para dito sa usapin ng programa ng agrikultura, sa usapin ng mga labor, sa usapin ng mga mahihirap. Yan dapat ang trabaho nila, makipag-debate doon sa kongreso kung ano talaga. Actually, ganyan. Tama ka, Atty. Sheila. May kwento ko rin lang. Dapat kasi imbitahin natin din dito sa huntahan sa Kamalig, si K.O.K. Santos, kilala mo naman. Oo, syempre. Ating sikat na congressman. Laging assemblyman, laging kongresista na matagal na panahon. Siya talaga, daming ginawang batas niya. At pag nakilala mong siya ay taga Quezon pala, magiging proud ka na ito taga Quezon dahil meron tayong isang assemblyman, naging kongresista, na talagang yun ang ginawa nilang pagiging kongresista. Dinalaw ko siya, napaiyak ako yung parang medyo nangilagot ako kasi siya ay nakahiga. Tapos ay parang yung kasikat, yung karamdaman niya, parang yung sa prostate. Pero
kinikwento niya nung bigla siyang lumakas nung dating ko kay nakagalitan pa nung nag-aalaga sa kanyang nurse. Sabi, kanina lang, mahina yun, ba't ang lakas-lakas na yung mama ngayon? Nakakita po kasi nakakampi. Samantalahin ko na yung ating malapit na rin ang birthday niyang mama ngayon eh. Oo, January. Idol natin yung si Kaoka. Si Kaoka yung... Pero parang sabi niya, hindi man lang ako naka-discount sa mga doktor. Naisip ko rin, paano kayo maka-discount dahil senior citizen? Pero bigla niya ipinaalala sa akin na, alam mo ba Jay, na meron ako mga natulungan na mahigit na 1,000 mga doktor. Alam mo, yung nangyari sa kanya, sabi niya, parang nakakalungkot eh. Wala man lang din, hindi man lang ako naka-discount eh. Doon sa mga doktor na kung saan ay tinulungan ko, hindi ko naman sila sinisingil. Pero yung maalala man lang nila na may sakit pala itong si Kaoka, ay binigyan man lang ko kahit 10% discount. Kahit na may senior citizen. Si Kaoka pala may sakit. Yung isa sa katuwang natin, pag-usulong ng magandang patas, tungkol sa mga magsasaka. At presidente siya ngayon ng Tanim Kalikasan. Sabihin ay hindi talaga nagbigay ng discount yung mga doktor na... Kumbaga man, samantalang gano'n. O baka po ipagbigay, balik alaala lang po, kung hindi dahil kay Kaoka sa kanya pagiging isang abogado ng mga doktor at saka ng mga batas na kanya isinulong, maraming ang naisalba ni Kaoka at naging full-fledged na mga professional, mga doktor yun. Tapos yung sa White Cliff, di ba yung kusa, natalo pa nga siya nung lumabas siyang gobernador. Oo, yun ang isa sa naging dahilan, Si Kaoka po para sa kalamanan ng lahat. Sa mga taga-Bondok Peninsula, lalo po. Yung White Cliff natin dyan sa parte po ng San Narciso, Quezon, yan po ay dahil kay Kaoka, lumapit sa kanya ang mga magsasaka, walang pangbayad. Ay siguro dahil walang pangbayad, kay Kaoka pumunta, at kahit nga po napakalayo para kay Kaoka pumunta sa Bondok Peninsula, pinuntahan niya. Pumayag siyang maging abogado. At ngayon ay natamasa na ng mga magsasaka, nasa kanila na yung lupang kanilang pinaglalaban dahil kay Kaoka. Yung White Cliff po parang ano po ba yung malapit na kahulugan din sa programa ng DAG. Meron po ba itong agrarian reform? Agrarian reform. Naging beneficiary sila ng agrarian so binago lang yung term pero White Cliff White Cliff po yung lugar. White Cliff yung lugar. Sa Narciso. Akala ko pang sa buhok. At dahil doon na nagsulong siya, ay hindi naman siya pinalad sa pagiging governor. Kaya makikita natin kung sino pa yung mga tao na talagang tumatrabaho ng kanilang dapat trabaho. Ayun ang medyo hindi nakatanggap ng publiko. Paano raw naman kasi narinig ko sa Bundok Peninsula, sabi, kayo naman daw kasi Attorney Sheila, at kahit yan nga si Kaoka, ay kayo'y nasa matuwid na daan. Ang problema, ang kalaban nyo lang daw naman ay merong pag hindi 5 daan, ay maraming daan. Pero alam mo, natuwa ako sa resulta ng eleksyon na Kuya Jay. Dahil siyempre una, bago sa pandinig na nakalaban ko, matagal na rin dekada sa Bondok Peninsula. Pero yung boto natin ay hindi naman, kumbaga, hindi parang nuisance candidate, kundi kinabahan pa nga rin. At ang mga tao... Nanalo ka pa sa Makalelo. Bago mag alas 12, ay tumataas ang bilang yung count para sa boto ko. Kumbaga, tingin ko naman yung mga tao gusto na rin, meron na rin silang, kumbaga sa dagat ay... kumbaga sa ibabaw pero sa ilalim may nagpupumiglas na rin. At yun lang ang kailangan natin sa Bundok Peninsula. Patuloy po tayong huwag mawawala ng pag-asa. Meron talagang pagbabago at yan po nasa tamang panahon. Sige po. Parang si Kuya Bico, ito kanina pa gustong magtanong, hindi natin napapagbigyan, baka hindi na tayo pakapihin ito. Natutuwa ako kasi, abogada ang ating bisita. Ay kung matatanda niya, ako'y nag-aral din sa Law School of St. Andrews. Saan naman yan? Mababang paaralan ng San Andres. At ang tanong ko lang kay attorney, wala ba kayong planong yung law office na mag-second floor man lang? Second floor? Kasi lagi nasa mababang paaralan. Sa mababang opisina. Mas maganda yung lagi Kuya Bibot, na parang kamalig lamang. Dahil hindi nahihiyang pumunta ang mga tao. Parang kagaya dito, mas napapalabas natin ang ating mga magagandang idea kung abot ang masa, di ba? So madali siyang abutin. Lalo na sa sasalubong at magbibigay ng kape, katulad ni Kuya Bibot. Kaya lang, kinalimutan niyo tayo ngayon bigyan ng kape. Hindi, nagpapakulo pa ng tubig. Alam mo si Kuya Bibot, aking handa ang kape sa kanyang kamalig. Laging umuusok ang mainit na kape. Minsan napapaso pa nga si Kuya Gadi. Ngayon po, siguro talagang napakaganda ng ating usapan. Pero alam mo si Attorney Sheila,
Ito, gusto nating makasama natin sana dito sana eh. Sa Tanim TV na mismo eh. Dapat makasama natin to para naman tayo ay mas may abogado eh. Yung abogado eh. No? O dahil baka maraming mga problema sa legal, ano? Makakatulong tayo sa mga problema legal. At pagkatanong lamang sa area, eh, pwede natin dito sa Kamalig ay maipaabot natin. Kaya lang parang, ano eh, parang pinag-iisipan pa raw niya. Sana ito sila, Napaka-hectic na mangyari schedule yung panahon na yun, nakakasama ka namin, para yung mga problema ng magsasaka, maipabot sa iyo. Kung mismo yung sasagot sa kanilang mga panahon. Hindi po. Para po siguro mas maganda nating parang nakakalungkot man talagang mukhang kailangan tayong maghiwa-hiwalay dito sa Kamalig at tayo ay sa umagang ito ay masamang tanghaliin at abuti ng ng mas pagtaas pa ng araw at si Kabibot mag-aatag pa nung kanyang basig. Kabibot. Aking kukuhanin ulit yung kalabaw mo sa likod. Sige po, bago po tayo sana maghiwa-hiwalay ay hinga natin ng panghuling pagbati ang ating pong pagalang-galang na abogada mula sa Tanggol, Kalikasan. Sa lahat po nang Kalikasan. nakikinig at nanonood ngayong umagang ito, malapit na po ang bagong taon, 2014. Bumabati po ako, hindi pa naman late, ng maligayang Pasko at maging sa bagong taon po ng 2014, tayo po ay bagong pag-asa, bagong taon na makabuluhan at syempre ating dinadalangin sa Diyos na iligtas tayo sa mga disaster yung ating itong Bundok Peninsula, itong buong lalawigan ng Quezon at syempre sa ating magsasaka asenso. Maraming pang grasya mula sa Panginoon. Oras na para tayo ay pagbabago naman at saka pag-unlad naman ng pag-uusap. Parang maganda segment yan ng Tanim TV. Oras na. Tanim TV na. Maraming salamat, Kuya Bibot, sa Kamalig, sa iyong paghihingila. Ngayon po, salamat sa inyo. kung makikita natin, mula sa pinagdaanan, hambrian po, si Attorney Sheila from the volunteer, naging abogada, lumaban ng pagka-congresswoman sa kanyang distrito, sa 3rd district, lalo na sa Bundok Peninsula dyan. Marami tayong mga taga-panood dyan at mga kaibigang mga magsasaka na hindi nawawala ng pag-asa na magkakameron ng pagbabago sa Bundok Peninsula at malapit na po yan. Ang problema nga lang po ay ang tanong ng iba ay kailan at saan pa ba yung malapit na yan? Parang naiinip na kami. Alam na dapat kung sino yung mga dapat magmadali. Sana wag nang hintayin na magkameron pa ng Attorney Sheila na siyang gagampan sa mga pangarap ng mga magsasaka at maliliit na mga taga-Bundok Peninsula. Sana naman po ay may mangyari na sa ginagawa ng ating mga nanunungkulan ngayon sa pamahalaan dyan po sa 3rd District. Muli po, magandang umaga. Ito po ang puntahan sa Kamalig. Gising na! Tanim TV na! Ang mga higante ay may napakalawak na kagubatan. At dahil sila ay malalaking tao, kailangan nila ng malalaking bahay at maraming puno para mabuo ito. Ganon din, kailangan nila ng malalaking puno na panggatong para sa malalaki nilang ulam. Hanggang sa naubos na ang kanilang kagubatan. Nagkaroon ng matinding baha mula sa kanilang nakakalbong kabundukan at halos malipol ang lahi ng mga higante. Nagkaroon ng masamang binabalak ang hari ng mga higante na si Haring Pag-ipo na sakupin ang mundo ng tao at ubusin ang kanilang kagubatan. Ngunit sa bungad pa lang ng pintuan ng mundo ng tao, nakaharang na sa kanila si Bibot Abubo. Hanggang dyan na lamang kayo. Matagal ko na kayong sinusubaybayan. Akala nyo, hindi ko alam ang plano nyo, ha? Gusto nyong kunin ang aming kagubatan.
Sino ang balasubas na surot na ito na humaharang sa aming plano? Ako lang naman ang tagabantay ng kagubatan. At hawak ko ang bakal na itak. Ito ang sandata ko para sa kalikasan. Kaya humanda kayo, Haring Pag-ipot. Oras mo na. Nya! Ipaubaya niyo na sa akin ang putong lupang ito. Alam mo ba kung ano nababagay sa'yo? Ito! Bagay ng bagay sa ito. Tayo ng baka! Eva! Kadima! Dagli niyang kinuha ang ilang hibla ng buhok ng hari upang maging maliit ito na kasing laki lang ng pangkaraniwang tao. Kaya kayo mga higante, magsiuwi na kayo sa inyong mundo. Bumalik na kayo doon at matuto kayong mag-alaga ng inyong kagubatan. Matuto kayong magtanim ng puno. Panaginip lang pala. Akala ko'y totoo na. Nakapagkape na lang. Action! Sinasabi ko na nga ba?